Samantala sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Katotohanan sa nangyaring insidente sa Mamasapano sa Maguindanao. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, ito ang magiging tugon ng Malacanang sa lumabas na bagong survey ng Pulse Asia tungkol sa bagong trust at approval rating ni Pangulong Aquino. He said that all successes and all failures of his administration land on his doorstep. He believes that in time, the truth will set us all free. We are determined to work even harder to continually earn our people's trust and confidence. Nauunawaan po ng Pangulo na ang pagkamatay ng mga bayaning PNP SAF ay naghatid ng pagdadalamhati hindi lamang sa kanilang mga kaanak, kundi sa buong sambayanan. Patuloy siyang nakikinig upang higit pang maunawaan ang saloobin ng kanyang mga boss, ang mga mamamayan, at maging karapat-dapat sa kanilang patuloy na pagtitiwala. He also remains firmly committed to rendering justice as well as pursuing the peace process. In the remaining 15 months, the President and the Cabinet will intensify the implementation of development programs and the strengthening of institutional reforms toward achieving sustainable and inclusive growth and fulfilling our people's aspirations. Sa survey, Kirby, ng Pulse Asia ay mula sa 59% ay naging 38% ang approval rating ni Pangulong Aquino, habang ang trust rating naman niya ay naging 36% mula sa dating 56%. Ayon kay Secretary Coloma, nakakaligtaan na i-detalye ang magagandang nangyayari sa bansa dahil sa Mamasapano incident, at ito ang kanyang inilahad kanina sa kanyang briefing. Natin na habang tayo ay nag-focus ng atensyon dito sa Mamasapano, ay patuloy naman yung good news sa ating pambansang ekonomiya. Unang-una yung ulat na nakatamo tayo ng record amount of foreign direct investments sa buong taon ng 2014. Pangalawa, yung pagbaba ng ating unemployment rate from 7.5 to 6.6% dahil nakapaglikha tayo ng mahigit sa 1 milyong bagong hanap buhay o trabaho para sa ating mga mamamayan. At pangatlo, yung patuloy na pagbuti ng ating trade position. Paliit ng paliit po yung ating trade deficit, at inaasahan ng ating Department of Trade and Industry na maaari tayong makatamo ng surplus. Ibig sabihin, dadaigin ng ating exports ang mga imports, at sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit na 2 dekada ay makatatamo ang Pilipinas ng trade surplus, tulong na rin ng pagbaba ng oil prices at pagbuti ng ating export performance. Sa makatuwid, marami namang magagandang pangyayari sa ating bansa na dapat pagyamanin nating lahat at patuloy pang pagtulungan upang maiangat natin ang kalagayan ng buong bansang Pilipinas. Samantala, Kirby, sa schedule naman ngayong araw ni Pangulong Aquino, una sa kanyang schedule ang pagharap sa bumibisitang British Royal. Kaninang alas 10 ng umaga ay nag-courtesy call kay Pangulong Aquino ang Princess Royal ng United Kingdom. 4 na araw na nasa Pilipinas ang Princess Royal ng United Kingdom bilang bahagi ng serye ng high-level visits para higit pang tumibay ang ugnayan ng dalawang bansa. Ang Princess Royal ang pangalawang anak ni Queen Elizabeth. Siya rin ang nag-iisang anak na babae ng reyna ng United Kingdom. Bago siya pinagkalooban ng title na Princess Royal, nakilala siya bilang si Princess Anne. Sa pangalawang araw ng kanyang pagbisita sa Pilipinas, malugod na tinanggap ni Pangulong Aquino ang Princess Royal sa palasyo ng Malacanang.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, pinag-usapan ni Pangulong Aquino at ng Princess Royal ang mga proyekto ng Save the Children sa Pilipinas. Isa itong non-government organization o NGO kung saan presidente ang Princess Royal. Partikular na pinag-usapan nila ni Pangulong Aquino ang ipinatutupad ng proyekto ng NGO para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Central Visayas. Ito na ang pangalawang pagbisita ng Princess Royal sa Pilipinas. Una siyang pumunta Marso taong 1999. Bahagi ng kanyang biyahe sa Pilipinas ang pagbisita sa Ormoc City para tingnan ang mga proyekto ng Save the Children. Layon din ng Princess Royal na makahalubilo ang mga benepisyaryo ng kanilang proyekto. Ang Save the Children ay isa lamang sa 320 organisasyong pinamumunuan ng Princess Royal. Nasa schedule din, Kirby, ng Princess Royal ang magkakahiwalay na meeting kasama si Vice President Jejo Marbinay, ilang mga mambabatas at mga miyembro ng business community. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.